At siguro kayo ay nakatanong na din yan. Kung may nakita kayong sirkumstansya o pangyayari sa buhay na parang baliktad, yung mabuting tao, siya pa yung nakaranas ng kaapihan, nakaranas ng paghihirap. Habang yung tinitingnan natin muna sa ating pagtingin, may ginagawang masama, siya pa yung mabuting na mabagay ang parang natatanggap. And so, gumawa po ako ng lesson na base sa tanong na yan, and I hope you will attend. Because from there, sasagutin natin yung tanong, bakit nangyayari ang masama sa mga mabubuting tao? So, I hope you will be encouraged na patuloy sa pag-aral. But this morning, puntahan po natin ang isang ang tawag sa kanya ay ang iyaking propeta, o ang propeta na palaging umiiyak. And true enough, kasi pag binasa nyo ang kanyang aklat, ang Jeremiah, talagang halos lahat na sinasabi, mga paghihirap, pagdurusa, punishment against Israel. Ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang bayang Israel. And ito pong lamentations, mamaya makikita po natin ito kasi pag binasa, I read this last night, yung English at saka Tagalog translation, madaling masahin kasi halos ang pinakamahaba lang dyan is yung chapter 3. Pero the rest halos mahigit 20 verses lang. Pag binasa niyo po yan, makikita niyo halos lahat ay pighati. Halos lahat ay, kung sa Cebuano pa, pag-agulo. Parang pag tinignan mo, parang negative ang pananaw ng aklat. Ganun pa man, sa umagang ito, gusto ko pong dalhin kayo sa isang topic na Lord, great is thy faithfulness. Panginoon, dakila ang iyong katapatan. Ending faithfulness. Again, parang may similar na kanta niyan sa mga video okay. Never ending faithfulness. Yan po ang dalawang pag-usapan natin sa umagang ito. As hindi pala aksidente na ang church na ito ay nakapag-partner sa compassion. That's why we have the Ohana Child Development Center. Ito pala ay nabuo, isinilang at ipagpapatuloy dahil sa awa at habag ng Diyos. Kung tayo lang, at this early, 5 years ang nakuha na, ang dami ng mga pinagdaraanan natin, ang dami na ng mga luhang nabuhos, ang dami na mga pagsusuluay, ang dami na mga kakaibang pananaw. Pero bakit nagpatuloy ito? Dahil sa habag ni Lord. So itong mercy or awa sa Hebrew, ang word na ginamit is rahamim. Ang ibig kong sabihin, tender mercy. Wow, take me to this. Hindi lang ito basta-basta awa. Pag sinabi mong tender, meron tayong TLC. Ano yung TLC? Tender, loving, faith. Yan po yung awa ni Lord. May pagmamahal. Hindi yung, o sige, kinaawaan kita. Pero yung pagkasabi parang, kung gusto. Hindi ko ganun si Lord. Tender mercy. Love deeply. Malalim. Ang pinag-uugutan, sabi nila, may hugot ka. Si Lord, kung sabihin niya, anak, I love you. Nung sabihin niya sa inyo na mahal kita, ang lalim-lalim ng pinag-uugutan. It takes the God
tatap ang kanyang pagmamahal. Malalim na pagmamahal. Have mercy. Be compassionate. Yun po yung ibig sabihin ng salitang His mercy. Ang habag o awa ng Diyos.